Pasensya po, may quorum na po kita so makabatog na tabi kita. Okay, so with the power vested in me as the chairperson of the Committee on Environment, I hereby declare this committee hearing into order. Okay po, so good morning po sa iyo Intiro. Bago po kita magbatog, I'd like to acknowledge po the presence of my colleagues, si Honorable Dondon De Castro po, and syempre po si Honorable Chito Hao. And we also have here today si Sir Marlon po, OIC San Pedro, Tabi. And we also have Sir Freddy Dulpina. Opo, morning Tabi. Si Ma'am Kelly Tanden po, her very own department head po San Menro. Si Ma'am Joanne din po, din po sa atin yan. Si Sir Sherwin, good morning sir. Sir Moises Renato, good morning po sir. We also have Sir Domingo Lanera. Sir, good morning po. And si Cap Nori, good morning po Cap. And of course si Sir Aaron Daniel Espinosilla po. Sir. So today po ang agenda po nato medyo long overdue na po ini. This is we will be discussing po the letter request that was addressed to our local chief executive, si Honorable Romeo Gordola, and was referred to the Sangguniang Bayan Tabi and then referred to my committee. So ini po pertains to the letter requesting a resolution of no objection for the cutting of 46 trees affected by a road construction project in Purok 3, Barangay JP Laurel, Bulan, Sorsogon po. So, ini po, nagre-request po mismo ang district engineer sa DPWH because based on my understanding, hindi po sila makapag-proceed sa completion sa construction po nila kasi may mga puno po na maagihan, so kaipuan po nilang putulin. So before doing that, as we all know po, national law provides there certain documentary requirements po na kaipuan muna masatisfy before we proceed in any tree cutting activity. So one of which po is certificate po from us certifying no objection po sa pagputol ng puno. Attached po sa letter request na nag-abot sa amo, may una po dide na certificate of no objection from Barangay JP Laurel. Tama po ba, Cap mo, may una po, naghatag po kamo sa no objection sa pagputol. So, okay naman po to assume na wala po problema ang barangay po sa pagputol tabi. Okay, so siguro po, Ma'am Kelly, maybe you'd like to shed some light po on the current subject matter po. Hello. Good morning po Good sa morning po. lahat. Ito po letter po ay dumating po sa opisina po ng ating mayor at agad din po na nirefer din po sa opisina po ng Menro and nagbigay po tayo ng recommendation. So, andito naman po ang ating DPWH. Siguro tawag doon, i-present na lang po siguro nila. Pero po, meron po sila ina-apply na 46 trees. Located po sa Purok 3 hanggang 7 ng JP Laurel. Konting lamang po, very important din po kasi ito dahil ang area ay nasasaklaw po ng ating Titaw Boreas Pass Protected Seascape. Pero meron na rin po silang public clearance. Okay. And meron na rin po silang na-secure na ECC. So, tree cutting permit po kasi, iba rin pong permit yun, maliban po sa dalawa. Kung meron pa po puno na apektado, required din po sila na mag-secure ng separate permit para po sa mga puno. So, maraming salamat po.
So, just to confirm po, Ma'am Kelly, yung ano po, DPWH, they have all the necessary permits and certifications naman po to cut these trees. Sa tingin ko po, kasama naman po natin po ang NODNR, pero sa tingin ko po, since located sa TVTPS and meron po public clearance and meron ECC, pag-usapan pa rin po natin ang tree cutting dahil separate naman po ito na requirement. Okay. Siguro po, Mr. Chair, si DENR na lang po ang mag-confirm kung Sige po. enough na po or hindi. Sige po. Thank you po. Thank you, Ma'am Kelly. Sir Marlon po, basi pwede po kami makaripag-requestan information po or clarification po as to the process po na kaipuhan himuon kung mayon po mga kaipuhan na mga putulin na puno po para sa mga activities such as construction, Tabi. Good morning, Good sir. morning po. Dagdag lang po dun sa sinabi ni Ma'am Kelly, yun po yung mga requirements. So we are guided by Department Administrative Order number 2018-16 and further ano po ito na amend yung order na yan ng Department Administrative Order number 2020-06. So isa po dun sa application requirements is yung endorsement from the local government units po. Kaya po nag-request ang DPWH ng endorsement from the concerned local government unit po kung nasaan po yung project nila at saka kung at sino pong may jurisdiction. Aside from the endorsement po from the LGU, ano po ang mga requirements? Actually, marami po siya. Yung sinabi po ni Ma'am Kelly, kung ang ano po ay nasa isang protected area, kailangan po ng public clearance, public resolution endorsing the project, the activity. Then pag nasa timberland po siya, kailangan po ng appropriate tenurial instrument. Ang ini-issue po doon ng DNR, yung GSOP, yung gratuitous permit po. Opo. Okay, doon sa particular section ng road. Then, yung basic requirements po doon is yung appropriate infrastructure plan with tree charting. So, nandun po yung road alignment, dito pa being presented na ng DPWH or yung building permit, excuse me, indicating po yung geotag location ng individual affected trees. So, pag sinabi natin pong ano yan, yung individual trees, dapat pasok po siya doon sa road alignment plan na talagang tatamaan siya. And the activities being conducted by the DPWH with the DNR prior to the issuance of the permit. And kasama rin po doon yung LGU, representative from LGU. And kung mayroon pong tatamaan siya na private land, nandun po rin yung private landowner. Then aside from the infrastructure plan with the tree charting, kasama rin po doon yung appropriate environmental clearance being issued by the DNR EMB Region 5, whether it is Certificate of Non-Coverage, CNC, or full-blown ECC, yung Environmental Compliance Certificate. By the way, yung pong dalawang ano po na environmental clearance is not a permit. It is a guide, a tool lang po siya. So yung iba po na misunderstood nila yung ECC, sinasabi nila permit, hindi po siya permit according to EMB. Then we have the waiver consent from the corresponding to the appropriate infrastructure plan in case of the tree cutting within private land or titled property. Pag sinabi natin private land po, yun is titled po, hindi siya tax declared lang po. Then appropriate land tenure instrument, yung sinabi ko po kanina na ano po siya, yung if within timberland or nasa loob siya ng isang protected area. And isa po dun sa mga ano dun is endorsement from the concerned local government unit, certificate of no objection. Opo. And then duly endorsed po sa DPWH kasi ang DPWH po ang nag-apply. Opo. Okay.
That's all po, Your Honor. Opo. Actually po, kami po, as part of the local government unit, as the Sangguniang Bayan, syempre po, we would like to promote the interest of the environment. So before we permit or certify no objection po sa mga activities such as this po na makakaapekto, given na tree cutting po in-request, we have to make sure po muna na all the permits and necessary guidelines and steps are met and complied with before we provide our certification. So basing it off what you said, sir, bagan daghan pa po ang, correct me if I'm wrong, kasi so far po ang na-endorse lang po sa amo ng mga documents. Yun po, if I may recite all the documents that were provided to us. Initially, may letter request of DPWH. Second, certificate of no objection from Barangay JP Laurel to the cutting and removal of trees. Third, meron po tayong list of affected trees. Mga po yun. Fourth, yung straight line diagram po. Fifth, the geotagged photographs of the affected trees. Yan, medyo mahaba po yan. And then we also have the minutes of the coordination meeting for the road construction project. We also have the PAMB clearance for the road construction project. And lastly po yung ECC or the Environmental Compliance Certificate with Initial Environmental Examination Checklist. So, mauni po, sir. So, I didn't quite catch all of the requirements po na nasabi nyo kay Bagandaghan po. But parang may mga na-mention po kayo doon na requirements na hindi po sa amin na provide. May listahan po kayo, sir, ng mga requirements? Yes, po, sir. This is based from the DNR Administrative Order number 2018-16 dated July 18, 2018. Ano po yung gihapon? Ano po yung circular gihapon? Department Administrative Order, DAO, number 2018-16 dated July 18, 2018. Issued- Number 2018-16 po. Yes, sir. And further amended by the Administrative Order number 2020-06 dated February 12, 2020. Amending certain section lang naman po. So Okay po. additional requirement po yung amendment niya. Opo. Mr. Chair, Honorable Dondon de Castro. before ko maghapot sa DNR ha, putong ko lang muna ng barangay. Okay. And san pag-issue po niyo sa resolution of no objection, nagkamayon po kamo public hearing on consultation sa mayon man. So okay man po ano sa residents. So with regards naman po sa DANR, saan po papasok ang certificate of no objection namin? Ang ibig sabihin, marami kayong requirements na hiningi, di ba? Para may issuehan nyo ng permit ang DPWH to cut the trees. So, ano yun? Kailangan ba meron muna sa LGU? Kasi, as mentioned ni Councilor Dandin, maraming requirements. So, isa ba kami sa requirements or kailangan kami muna, then saka magsisecure ang DPWH? Or pwedeng sabay-sabay lahat yon na hindi naman naman kailangan hintayin yung ibang requirements para mag-issue kami ng resolution of no objection? Actually, lahat po siya requirement ng DNR. So, yung pong cutting permit will not be issued with the lacking requirements po. So, yung ano namin is kasi sa side po namin, yung sa isip sana namin kanina is kailangan i-comply saka kami mag-i-issue ng resolution. Parang ganon. Kumbaga, ano ba ang mga requirements
para pwede na mag-issue yung Sangguniang Bayan ng resolution of no objection. I think the question of Honorable Dondon de Castro is, kailangan po ba makomply muna lahat ng parang documents prerequisite ba? before we provide our certificate of no objection? Actually po, no, the way, kasi dito sa po sa guidelines ng DNR, wala namang sinasabing whichever comes first. Opo. So, hindi naman prerequisite na siya. So, basta ano po ng DPWH, lahat ng requirements po, masatisfy na. So, parang ang mangyari po sa part ng Sangguniang Nasa sa Bayan, inyo po yung Parte lang kita sa Oo. checklist nila. na parang Opo. kailangan natin tanungin yung residents, pasiguruhin natin na walang ma-violate na local ordinances with regards na dahil kasi gusto nilang putulin eh. So kung okay lahat, doon tayo magsasabi ng no objection. Oo. Pero hindi naman necessary na kailangan na bang na comply nyo na ba ito, Oo. parang Okay. ganun. So yun yung parang question ko lang naman. Yung clarification ko pala. Parang gano'n nga, sir. So siguro yung ano nakalagay naman po dito sa amin is endorsement from the concerned local government Opo. unit. So siguro sa part ng opinion ko lang 'yon, siguro from the barangay muna, then then- with the office of the Menro as one of the representative during the conduct of tree inventory to ascertain if that particular tree would be affected or not. So based po yun doon sa line, line diagram. diagram, yung straight line diagram ng DPWH, naka-indicate naman po doon. Even the DNR we will not issue ng include the tree if it is not directly affected by the project. Okay po. Mr. Chair, i-address ko lang po sa DPWH. Bakit ngayon lang nag-apply? I mean, ongoing yung project. May constructions doon. Ang nangyayari, hindi na dediretso ng contractor or ng construction kasi may mga puno na hindi nila maputol. So, hindi ba parang beforehand na gumawa ng plano, alam na po ng DPWH na may mga affected na trees. So, bakit hintayin natin na ongoing yung project, hindi prior nung pag-big issue ng notice to proceed, na-clear na sana yung mga pagputol ng puno para walang delay sa contractor and kami naman na Sangguniang Bayan and Sangguniang Barangay, in a way, hindi malalagay sa parang na-hostage na pag hindi nyo aprobahan to, ganyan na yung kalsada, paliko-liko na, may mga hindi tapos. So yun lang yung concern ko, bakit hindi na-anticipate beforehand, before natin proceed yung project. Di ba meron naman tayong study sa project na, ito yung mga maapektuhan pag ginawa natin to. So yun po yung question ko lang, sir. Good morning, Morning po. Mr. Chair. Medyo natagalan tayo dahil nga doon sa pag-secure namin ng pambi clearance. Kasi sakop to ng TBPPS. So medyo na-delay talaga kami doon sa proseso. So kung mapapansin po natin, yung na-approve lang yung yung pambi clearance noong November 24. November 14, sorry. November 14, 2025. Then, na-issuean tayo ng ECC noong February 24, 2026 na. Medyo na-delay po talaga kami. Kaya, ang ginawa lang po namin, para hindi naman maapektuhan yung construction, nauna na po yung kalsada. Sinimula na po namin sa na walang puputuling kahoy. Kasi yun nga po for example, merong sa barangay nag-object, merong nag-ayaw, Masasayang yung... parang paano na? Kasi, di ba? Sir. Pero nauna naman po talaga yung yung consultation sa barangay. During, kasi parang dalawa yung naging, parang lumalabas na dalawa yung naging consultation nangyari. Yung una, yung sa plano ng DPWH na merong road widening and may maapektuhan na mga structure, kaya pinagiba. Yung pangalawa naman, yung kinandak na ng barangay with regards sa mga puno na puputulin, parang ganon. During ba sa first meeting nyo na dun sa pag-widening na pag-usapan na about sa mga pwedeng possible maputol na puno?
Opo, sabay-sabay na din po yun. Pati yung mga apektadong bahay na pwedeng mabawasan, sabay-sabay na din po na natatakil yun sa So, sa na-discuss na consultation. doon. Yes. Actually, ako, taga dyan kasi ako. Kaya kita ko naman yung yung epekto talaga. Yung concern ko lang is, sana na hingian natin ng permit before natin na simulan yung project para at least kasi yun nga sayang kung biglang may mag-object, may magreklamo, hindi natin maiwasan na may ganun Pero sa tingin ko, wala naman atang may objection sa lugar na yun. Baka we can get clarification from Cap Nori po kung ano po ang naging resulta sa public consultation po niyo. Morning, Cap. Good morning po, Sentero. Okay naman po ang naging public consultation, wala naman po kasi nag-object. So, madali lang po sa to ang naging namo kasi pinaliwanag naman po sa DP and then kami na mga barangay officials kung ano ang magiging kung halimbawa ang batog na sa pagpatrabaho. Opo. Di man po sila nag-object na may mga structure po na mararaot kasi ang pinakaano po nila doon is mahingayad talaga ang kalsada. So, Kap, ang general naman po na sentimento sa mga taga-punod, pabor man po sa plano sa DPWH. Yes. And may minutes naman po yan, Intiro po, Opo. ha? Opo. Yes. Okay po. Mr. Chair. Yes, Honorable Chito Hao. Kapitana, yun po na picture mo yun ang public consultation. Yes po. Sa tinampo yun, sa widening. Ang sa widening Sa ini. widening Ang sa po. pag-utod sa puno. Sarabay-sabay na po yun. Sinarabay na. So, maulang yung kadaghan ang nag-attend sa public consultation. Wala nga na yun Ano man na yun, affected sa Purok 3 yun. sa Porok Tres. Opo. Ano po, ang sa maaagihan lang po. Naagihan lang kami. talaga. Mga may balay pa yun Opo. naagihan. Naghanong kayo na dito Actually, natapyasan na bala. Purok, Na tapyasan. Purok 3 to Purok Shit. 7 ang nakabutang. So, mga lang po yung kapitanan ang apektado sa ito na pag-widening Yes ng po. mga balay. Di ba na ko invite? Ang fish pa, ang Di gate, man- madadali Diri ang man gate. apektado sir ako kasi. Ang gate. Apektuhan? Ha? Santulay? Pero at least ang importante, in-inform an affected parties. Yes. Kung diri sara nag-attend, diri naman sala sa barangay, kay May invitation. duly informed bang ka mo. Kung baga na sara, winave na naraan, Opo. right na ra, na mabati or mag-raising concern. Yan, through public address po. An Always announcement. po kami Well, kumaga well-informed naman po ang Yes. mga taga-punod, especially po yung mga affected. Yes po. So kung di naman sala sa Hindi barangay. naman sila. Winave na na. Sala sa taga dito. And actually, araman talaga sa barangay, sa mga Mga residente widening. doon na 2 years may- ago pa yun. oh, Mga maapektuhan. kapitana, di ba? Aram na nila na Opo. tatamaan ngayong balay na mo. Kapanahonan pa po yun nira. Mawato Ano na sa yun. to. May Mawato. gani po niyang kay Nadugo. yun, nabatugan na. Sana nga ni po madiretso na. Wala na, matapos na. Kaya bako-bako. Kaya Ah. ang pag-gis ko sa layuan. Mr. Chair, Yes po. sa DPWH tabi, bakit or nakaisira lang na tinampuan may unsin sidewalk na may unsin ay may Kanal. itong project sa JP Laurel. Siya lang yung parang nakita kong project na merong line canal, na as in merong kanal and merong sidewalk. Sa lahat ng nakikita ko, either sidewalk lang pero walang line canal. Yan, hopefully sana ganyan na lahat ng mga projects para answer din natin sa pagbaha. Ako wala akong objection parang ko lang yung parang gusto ko yun, mas maganda nga Pati yung mga affected na nagtatraverse na kanal papunta dun sa dagat, nilagyan yun ng hindi lang culvert, box culvert na yun So which is mas malaki yung capacity, maiwasan yung pagbaha dito sa side na to. So hopefully, kung may mga projects na ganyan ang gawin na lang natin sa lahat. Hindi na yung lang, reblocking lang. Yeah, reblocking, diretsong line canal Widening pa. May siya Si Cap po ata may manifestation. Ako na lang po man. Kami po talaga ang nag-request na barangay kasi naiimod na mo kung nagbabaha. Bahaon bagatabi iyad to konsehal na dito May banda sa pasakay. may
purok 7 size. So nag-request po kami kanaraan na kung pwede butangan sin line canal. Tsaka ang mga box culvert, sabi ko, ayusin na diretsyo. Kasi hingayad lang naman san kalsada, diretso na para diri na paulit-ulit na mag-aayos ang mga irugso na structure. Maswerte pala ang punod kay si Kap mismo ang I-share mo, Kap, nag-request. sa mga kapwa mo kapitan Opo. na irugsoon But para regardless Lalo na po, sa Zone 7. regardless, I hope that the line canal po na feature ng mga sidewalk po, dili po siya nakabase sa request sa mga punong barangay. Nan sana po standard na lang kay nagkakaigwa po kami sa problema talaga sa baha po dito sa amo. Magayon pagka-construct nito. Yes, sir. Mr. Chair, saro po yan sa nagiging isang consultation meeting. So, yun ang maray na epekto. Kasi ang sa inot na inot po, pag may consultation meeting kami, dun may pighapot ang barangay official, then sa mga residente, kay sinda po ang nakakahiling kang actual na sitwasyon sa lugar. Kung ano ang duman pa lang sa consultation duman mo po pighagad ano ang mga dapat tigdi sa Indo. Kaya po nagkaigwa po kita kay Aruga na maray na klase ni kalsada. Then ang lang po saro pa kay ni medyo mapiot kasi kung bako lang talaga mabalayo niyan, medyo siguro baka mahiwas pa 'yon. Dahil nga po kung halimbawa harug ba kay ning panahon fire prevention month na medyo mapagalon man makalaog kung mahiling taba ang sitwasyon kan mga sudati na kalsada talagang mapiot po siya. Ibig po sabihin, sir, kunyari, may public consultation tapos hindi naman po na-raise ang concern sa baha. Ibig po ba sabihin yung sidewalk na gagawin, wala pong line canal? Isa rin po nga, isa sa magandang epekto nung consultation, yun nga po na yung ng mga residente, yung barangay official, lalo na din may din yun kasama, may nagkumba na isa engineering tank. May nagkumba na isa engineering dati. So, in-invite din namin ang nagsusurat mo po kami sa LGU para maka-attend ko na ito na sa engineering department mo po. Thank you po. Si Ma'am Kelly po may... Thank you, Mr. Chair. Nais ko lamang po magbahagi na ito po mga ganitong pangyayari or sitwasyon ay matagal na po nangyayari. Road widening. Even 2014, kung natatandaan po natin, ang naging controversial issue, ang Tunnel. And noong mga panahon po na yun, ay kasama ko na po si Engineer Yanema. So, inaasahan po sana na alam na po ni Engineer lahat ng mga ano unang dapat gagawin, ano mga dapat gagawin para mapabilis ang proseso, mga ganun. Kaya lamang po, medyo nagtataka lang po talaga ako, Mr. Chair, kasi alam naman po siguro ni Engineer Yanema na ang bawat proyekto po ng national government ay kailangan po talaga na kumuha pa ng Sangguniang Bayan resolution. Ito na yun, actually, ito na yun. Pero sana, mas napabilis po ito kung during pa lamang po ng public consultations, ay na-invite na rin po sana niya. Hindi ko alam kung na-invite, nasabi po niya municipal engineering. In-invite po niya. Pero wala po ako natanggap na invitation para sa public consultation para po doon sa ginawa po nila. Pero malinaw naman po, kahit noong 2014 pa lang, na-mention na po ito sa Sangguniang Bayan hearings din po noon, about sa Tunnel, ang Section 26 and 27, na lahat po ng national government funded projects ay kailangan po talaga na magkaroon ng mga consultations, hindi lamang po sa barangay. Basahin ko lamang po, RA 7160, Section 26. So, duty of national government agencies in the maintenance of ecological balance.
it shall be the duty of every national agency or GOCC authorizing or involved in the planning and implementation of any project or program that may cause pollution, climatic change, depletion of non-renewable resources, loss of tract land, rangeland or forest cover, and extinction of animal or plant species to consult with the local government units with S, non-governmental organizations. So itatanong ko po kung may na-invite din po silang NGO nung sila ay nagpa-public consultation and other sectors concerned. Nakita naman natin o konti lamang po yung in-invite and explain the goals and objectives of project or program, its impact upon the people and the community in terms of environmental or ecological balance, and the measures that will be undertaken to prevent or minimize the adverse effects thereof. Section 27. Prior consultations required. No project or program shall be implemented by government authorities unless the consultations mentioned in sections 2C and 26, yung binasa ko kanina, hereof are complied with, and prior approval of the sanggunian concerned is obtained, provided that occupants in areas where such projects are to be implemented shall not be evicted unless appropriate relocation sites have been provided. Wala naman siguro mananelocate in accordance with the provisions of the Constitution. Ang nais ko lamang po puntuhin din po, Mr. Chair, meron din po akong nabasang issuance na kailangan po kasama ang LGU sa pre-implementation or nung pa lang sa pagpaplano. Kasi, siyempre, pag sinama ang LGU or iba pang like DENR, kasama rin dapat. So, itatanong ko rin po sa DENR, sa ating pong butihing penro, kung naisama po ba sila dito prior po sa paggawa ng plano or pag-approve ng plano. Kasi nabasa ko po na bakit mahalaga nakasama ang DENR. Para po malaman po nila kung ano ang mga puno na maaari namang iwasan. Opo, yun ang kahalagahan. Bakit may issuance po ang ating pamahalaan na magkasama ang DENR at ang DPWH pre-planning, gano'n. Hindi pa po nagagawa ang plano. So, unang tanong, naisama po ba ang DENR sa paggawa po ng plano? Pangalawa, isanay ko na po. Pero paano naman mamaya na ibang topic naman. Kasi doon na lang po muna tayo. Naisama po ba ang DENR sa paggawa ng plano? Thank you po, Ma'am Kelly. Engineer, baka pwede pong masagot ang mga questions po ni Ma'am Kelly. Mr. Chair, pagdating doon sa LGU, Opo. may sulat po kami sa executive ng LGU. Kumbaga, na lang kung sino ang ipapadala ni Mayor. Hindi naman isa-isa na susulatan namin dito sa LGU. Kundi siyempre, si Mayor na mismo ang magbibigay ng kung sino ang ipapadala niyang representative from Menro or kung sino man po. Sir Excel, can we confirm po na naka-receive po kita sa Opo. Opo. Mr. Chair. Yes, Honorable Chito Ho. Inidiri lang yun sa Hasan sa JP Lauren. Kasi since 2022, san nakabalik ako as councilor, daghanon ang project sa national government, province, na dili naman kita naghatag sa interposing na objection sa nagpuro-urutod puno. Yun lang ang question ko niya. Nano kaysa
niyan sa Laurel, nag-agi ini sa Sangguniang Bayan ang no objection. Pero andito sa highway, ang pakato sa pabrika, wala kami paghatag no objection. Di din naman sa Sumagungsong, wala man kami paghatag sa no objection. Tapos nano kay san nakaagi na taon, wala sa no objection na inahatag ang Sangguniang Bayan. Tapos nano kay niyan, inayuan na kami sa interposing no objection. Pwede po Ma'am Kelly. Maraming salamat po. Napakagandang katanungan po yan. Marahil po ay hindi po yan napadaan sa akin. At hindi rin po ako nakapagbigay sa inyo ng recommendation. Pero, malinaw po yan na nasa ating batas. Even 2014 pa lamang po, sa tritanal issue, yan na po ang naging issue. So, basahin na lang po siguro natin yung RA 7160 para po hindi tayo nakakalimot. Pero, nasa sa inyo po yun ang desisyon. Kasi po, once na nakakarating po sa opisina namin, at ako po ay nagbibigay ng recommendation. So, siguro ng mga na po na yan, hindi po lumaan sa akin. Thank you. Pero po, just to sound off po sa sinabi po ni Consejal Chito, na-mention din po ni Sir kanina na hindi po pwedeng igwa kita sa road widening or tree cutting kapag hindi po kumpleto lahat po ng requirements. Tama po ba? Opo. Yes, sir. Mr. Chair. Tama naman po. So kung ang sinasabi po ni Ma'am Kelly na nasa requirement man po talaga sa national law na mayroon po kaming resolution interposing no objection. Sinasabi po ba natin na yung mga nakaagi po na constructions, since wala po kaming hinatag na certificate of objection and sa national law po required po kami maghatag, ibig po ba sabihin yung mga na-construct ay irregular? Kung kahit, pwede man po. Hindi po ako, sa tingin ko po, hindi po ako ang tao na may authority to answer po yung tanong. Pero yun lang po ay ayon sa akin na nasa. Maaari din po ninyong basahin. Para po yung interpretation ay baka nga naman mali ako. So, basahin na lang po siguro natin. Mr. Chair, pwede po, hindi pa po nasasagot yung tanong ko kanina. Sige. Naisama po ba ang DENR sa pagpaplano? Hindi pa po nagagawa ang plano po ha. Opo. Sa pagpaplano, kasi may issuance po na kailangan isama po ang DENR para nga po sakali na pwede naman ilipo para maiwasan ang pagputol, ilipo. So, ganun po yung tanong ko, kung naisama po ba? Engineer, baka pwede po natin masagot, Tabi. Mr. Chair, Opo. regarding sa planning po mga projects siyempre po si DPWH ang direkta po kay DPWH ang plano. Tapos pag-abot naman sa DNR, duman lang po sinda malawag po sinda pag-request me po si Dina regarding po sa mga cutting of trees. So, ang answer po ay hindi po sila na-involve sa Sa planning. Sa planning. Yes, opo. Kasi yung plano doon babasihan yung mga affected trees. Mao po ang answer nila, Ma'am Kelly. Mr. Chair, Yes, sir. dagdag po doon sa sinabi ng good friend natin from DPWH. Lahat po ng projects po ng national, when the DPWH, dumadaan po yan sa, as far as I know, dumadaan po yan sa Regional Development Council, RDC. So from that level, naipe-present po yan from the regional office and the regional office. So alam po ng DNR yung mga projects ng DPWH pagdating po sa regional level. Then pagdating po dun sa yung tree cutting along the road na ganyan, dumadaan po yan sa EMB, DNR EMB, na pinag-aaralan po nila na ang ginagawa natin dyan at least yung least impact sa environment. So, minsan may mga projects talaga na hindi natin maiwasan. Even the time we were born, we have already impact sa environment. So, everybody has an impact. So, ang pinag-aaralan po as from the EMB, doon po sila sa list
na impact sa environment. So during the phase ng pag-conduct nila ng study nung sa ECC niyan, may consultation po yun sa DNR-EMB. Maraming salamat, sir. Yes po, Ma'am Kelly. Ako, hindi ko lang maano kung asan yung nabasa ko kanina. Pero, itatanong ko lamang po kung inukumpirma po ng ating pumutihin Penro na bago magawa ang plano o ma-approve ang plano, ay magkasama po sila ni DPWH. Yes, sir. Mr. Chair, kaya po na sinabi ko doon sa kasama po doon ng DNR sa regional level during the presentation sa RDC. So, sa kanila po bababaan na rin yung na yan. Ganun po sa amin doon. Dumadating na lang po yung plano ng DPWH. Then, we conduct joint inventory of the trees being affected by the project. So, kung kailangan naman po talagang maiwasan yung tree cutting, pwede naman nilang nire-realign nila yung road construction kung doon po sa lease na maapektuhan na trees po. Then, with regards po doon sa tree cutting po, may mga trees po na, let's say, pwede po sa species yan, then below 15 centimeters, hindi naman po yan totally kinakat. Meron po tayo, may ini-issue rin po kaming tree, yung earth bowling permit. So, hinuhukay po yung puno at inililipat nila sa ibang places kung appropriate lugar pwedeng anuhan po ng puno, pwedeng pagtaniman. Then, meron po tayong tinatawag na tree replacement na for every tree cut, ang DPWs po, nagkakaroon po sila ng replacement ng 100 trees po. Mr. Chair. That's all, Opo. So, sa Mr. madaling Chair. salita po, Ma'am Kelly, kasama po Lumaan. sila. Opo, opo. Gusto ko lamang po bigyan na kasi kaya ko po tinatanong para at least panatag po tayo kasi ang DENR ang ating technical experts pagdating po sa mga puno. So, panatag tayo na itong plano na ito, particularly from Purok 3 to 7, ay lumaan po sa masusing pag-aaral at magkasama po sila na tinignan ang mga puno at nag-arrive po sa ganitong 46 trees na kailangan putulin dahil ito ang pinaka-less ang negative impact sa atin. Tama po ba na i-ano ko yun? Opo, Mr. tama Chair. naman. Sige po. Honorable Chair. Dondon. If I may add. So, we can assume na lahat po ng plano and projects ng DPWH kasi parang yung concern lang namin sa district na eh. Wala naman kami idea sa region. Pero we can assume na before maggawa ng mga plano ang bawat district, dun pa lang sa regional, nadidiscuss na ng DPWH with the DENR. So, pag bumaba man dito, may assumption na kami na dumaan na yung DPWH ng coordination with the DENR during the RDC. So, parang ganun po. So, wala kaming kaba na baka wala kayong coordination na dalawa. Yun lang siguro yung gusto ni Ma'am Kelly makampante kami. Kasi alam nga namin na ang DENR, as you said kanina, yung pinaka-least or minimal impact, yun yung talagang i-recommend nyo. So, lahat ng projects ng DPWH na dumaan na sa RDC, pinag-aralan na ng DENR na lahat ng mga naapektuhan nyo, yun na talaga yung pinaka-minimal. So, at least, kampante naman ng LGU na, at saka si Ma'am Kelly, na yun na talaga eh. Kung ibahin pa natin, baka mas pa yung epekto based sa studies and coordination with DPWH and DENR. So, at least na-clarify kita sa Ma'am Kelly. Maski kami, sa ako man apart, at least may assumption na kami sa DPWH na hindi kayo basta-basta puputol ng puno na hindi alam ng DENR. Kasi sa pa lang, planning phase, may coordination na. So, isa lang po, isa pa. Doon sa sulat nyo kay Mayor, may nabanggit na biginadaan. Ba't hindi yun sinabay? Ewan ko tama. Pwede po pa-check sa letter request ng DPWH to Mayor. Parang, ang pinaka-first page po ata ito.
may letter yung DPWH na humingi ng permit. Nabanggit dun yung purok. Purok 3. Ewan ko kung tama yung pagkabasa ko Tama. Ayun, Purok 3, merong Purok 7. begin to begin na daan at barangay begin. So, ibig sabihin, meron pa kayong rene-request na isa pa. Hindi lang ang Oo, may JP Laurel. So, tama ba? Or mali yung paka-typo error. Construction of road in Purok 3 to 7 at barangay JP Laurel and Purok 1 begin to begin na daan at barangay begin. So, ibig sabihin, dalawa yung project. So, humingi kayo kay Mayor, pero ang refer lang or ang hinihingi lang sa amin ng executive is yung sa JP Laurel. So, baka magkaroon naman tayo ng same case sa Begin na nakakonstruct na, saka naman tayo hihingi. Sa ano lang po siya, Purok 3 to 7 ng JP Laurel ang pig-applyan. So, Ano po yan na end? Purok 1 Begin Di ko- to? typo Wala lang po ako ba yan? sin, ano po, di pa ako sin EDES. So, wala namang existing or parang planong project dyan sa lugar na yan as of your knowledge? Kung igwa man po, di ko po, wala po akong ideya. Basta ang pinaka-ano mi lang po ining JP Laurel. So, talagang ang a-actionan lang namin Ang is sa ang sa JP JP Laurel. JP Laurel. Mr. Chair, Yes po, Ma'am Kelly. actually, lumating po ang sulat, unang letter, last year, October. Kasama rin po talaga didiladaan. February uli, may kasama pa talaga didiladaan. Pero nung pangalawa, nung sumunod, eto na lamang po. So, inassume po na baka susunod ang didil. So, hindi pa. Baka wala pang funding. mas grabe dito ang puno. Anyway, ang refer lang naman din po sa amo ay yung sa JP Laurel. So, tama po si Cons Dondo na ang actionan lang po namo yung sa JP Laurel tabi. Kasi baka yung lumabas na resolution of no objection, ma-include yung begin, which is hindi pa natin napag-uusapan. So, specific lang. Letter kayo. Okay po. Ma'am Kelly, may second concern pa daw? Nahanap ko na po. Sorry. Nahanap ko na po. DENR, para po at least maalam po ng lahat. DENR Administrative Order Number 2018-16 dated August 20, 2018. Ito po ay guidelines in the processing and issuance of permits on the removal and relocation of trees affected by DPWH project. So, dito po sa section 4.2, to further facilitate issuance of ECT or tree cutting permits or ETs environmental permits concerned DENR office is required to attend consultation meetings during pre-project activities of the DPWH. So, doon ko po iluha yung tanong ko kanina. Yun. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Kelly. Mr. Chair. Opo. Ma'am Kelly, may hapot lang ako tungkol sa puno ha. May mga puno na bawal talaga utodon ha. Maraman. Ay sir, may mga puno po kita na bawal talaga utodon. Nano yun na mga puno? Mangrove species po. Mama And- lang po yun. Ah. So, ibig po ba sabihin, sir, intiro po na nakalista ngayon na puno, basta may certification, pwede po silang putulin? Karamihan din po dyan, sir, sa our fruit bearing. Okay. Sige po, sir. Maski ang For the clarification of the body and the public na din po, na-mention niyo po kasi kanina and na-mention din sa akin ni Cons Dondo na ang protocol daw po kapag may pinuputol, kaipuhan din po nila parang Magtanim. replant po ng puno. 100 Sino po ang magiging in charge po for doing that? DP. Adiyan. DNR na po. Okay. So ano yun? So, Mr. Chair, yung i-require yung contractor or yung DPW? DPWH. So,
So, for, Sila kasi nag-apply sa DNR, it's not the contractor, it's the 4,600 na DPWH. po. So, So, DPWH, magtatanim yung DPWH ng 460 trees. replacement po. tinatawag. 4,600. 4,600. Sino po ang nag-ano po niyan, Sa Menro nag-implement na nag-enforce po na Menlo. maitanim po talaga nila yung replacement na trees? DNR din po. DNR It's po. being monitored po ng DNR. Tapos ang location po nung mga puno. Meron po katang dito, designated area. Okay. Sige po. Engineer, aware naman po kayo sa ano po replanting na requirement po. Okay. Chair. Okay, sige po. Yes, Ma'am Kelly. Noon po papunta ang aking susunod po na tanong sa ating po DPWH. Kasi aware po tayo, engineer, na meron po DPWH, DENR, DSWD, Joint Memorandum Circular para po sa mga punong puputulin na located sa road right-of-way. Under po dito, tripartite agreement po ito ng tatlong nasabing ahensya. Itatanong ko lamang po, engineer, kung ano po ba ang plano po ninyo specific para sa JP Laurel po. Saan, ma'am? Puno. Sa puno, sa tree planting? Dito po, ito po, Joint Memorandum Circular ay may kaugnayan sa tree replacement project na sinabi na po kanina na per tree ay 100. So, required po sila na magtanim ng 4,600. And under po dito sa joint memorandum, ibanggitin ko na rin po, makikipagtulungan po ang tatlong ahensya para po doon sa mga apektado. Dito, project po na ito. Ano po yung mga projects na maaari nilang i-implement para po dito? One, yun po sa tree planting. So, si DPWH, mada-download ng pera sa DENR para po ma-implement ang project. And then, depende po sa sitwasyon, po pwede rin po na mag-create o mag-develop ng mga environment-friendly enterprises para po doon sa mga apektado. So, yung tanong ko lamang po is ano po ba ang naging plano ni DPWH po para dito sa JP Laurel? Sir. So ano lang po, ginagawa na lang po namin yung kung ano ang nandyan sa sa agreement na yan. Sinusunod na lang po namin yan. Yes po, ano nga po specific po sir na plano po ninyo? If ever livelihood, ano pong livelihood? Paano niyo po gagawin ang replacement? May area na po ba? Si DNR na naibigay sa inyo? Kailan po ninyo i-download ang pera sa DNR para mapacilitate po itong project at masiguro na talagang magtatanim po tayo ng 4,600 na pula. As soon as approve na po yung project, yung tree planting, si DPWS na lang and DDNR yung mag-uusap regarding po dyan. Mr. Chair, Yes, po. nais ko po hilingin sa dito po na may record po sana na bilang membro po ng bulan ay malaman po rin po sana kung saan po na naitayo ang proyekto na 4,600 kung yun po ang gagawin. And kung may business or environment-friendly business, malaman po rin po sana. Para po, syempre, kapag may nagtanong din po sa akin, ng mga kababayan natin, ay masasagot po rin po. Thank you. Engineer, since kung hindi po kaya natin ma-provide ngayon po ang nire-request ni Ma'am Kelly, maybe we can request po na mahatagan po kami sa supporting documents po sa hihimuan nyo na plano. Kay si Ma'am Kelly po, being the Menro head, siya rin po ang mag-i-implement o magmo-monitor po sa compliance po natin sa requirement to replenish po our trees na maapektuhan. Si DNR po.
Yes po. Good morning, Mr. Chair. Regarding po sa tanong po ni Ma'am Kelly, ito po yung yung sa tree replacement po. Actually po, naka-indicate po sa cutting permit kung saan po yung area na itatanim, yung replacement po. And si DPWH po, mag-implement ang plantation po. Kami po sa DNR, nagmumonitor lang po kung complied ba sila kasi nakalagay po yun sa terms and condition po. Yun lang po. Thank you. Ang compliance po ang monitoring po sa compliance sa nag-request ng tree cutting po ay it lies with the Penro po. Yes po. Wala pong involvement ng Menro? Wala naman po doon sa guidelines na. Wala naman. Yes po, Ma'am Kelly. Ako, Mr. Chair, sorry po, hindi ko po masyadong na monitoring lang po ang involvement ng DENR. Yes po, ma'am. During planting po ng ito na 4,600, may designated area po na binibigay ang DNR, nakalagay po doon sa permit, kung saan po na area, and then magkakandak po ng tree planting si DPWH at isusupervise namin and monitoring po para sigurado po talaga na ma-attain yung 85% survival. Yes, ma'am. Mr. Chair, hindi ko po alam kung tama ang pagkakaintindi ko, pero ang pagkakaintindi ko po noon ay ina-download po ni DPWH ang pera na nakalaan para sa proyekto sa DENR. Sige po, hanapin ko po yan. Yes, sir. Sir, actually, yun ang napag-anuhan nun, agree. So, sa ngayon po may pugat the guidelines ng DNR, hindi man po na yon. Ang DPWH pa rin po ang yung nasa cutting permit, merong designated area per province ang for the tree replacement ng DPWH. So sinabi po ni Sir Pabert kanina, the DPWH po ang magkakandak ng activity ng tree planting with the supervision po ng DNR during the outplanting and the maintenance period niya po. So, being implemented po yan ng both DNR and DPWH. Yes, Ma'am Kelly. Ako, iklaro ko lamang po for the record na ito pong joint memorandum circular order po ay hindi naman po na i-implement. Yung na yan, project na yan. Meron po rin kasi kami ditong tinatap na mga people's organization na inaano namin sa DPWH na pwede sila doon mga registered nurseries ng DNR people's organization. Doon sila kumukuha ng seedlings para din as alternative livelihood din ng people's organization po. So yun din nakakatulong din para makapag additional income ng people's organization ng DNR. Thank you po. Mr. Chair, Yes po. basahin ko lamang po ang Joint Memorandum Circular number 01, 0 sa 2014, tripartite agreement po ng DSWD, DPWH, and DNR. Subject, guidelines for the implementation of the DPWH, DENR, DSWD partnership on the tree replacement project. Under Roman numeral number 6, financial arrangement. A, for the establishment of tree plantations, the DPWH shall allocate and transfer funds directly to the DENR regional office. The fund shall defray the entire cost of plantation establishment from SME or survey mapping planning, nursery establishment, procurement of materials, site preparation, outplanting, plantation protection, maintenance, and supervision. Fund transfer shall be in line with the approved
work and financial plan of each project site subject to the usual government accounting rules and regulations. Then, meron po dito matrix kung paano itatransfer yung pondo. So, itatanong ko lamang po, ano po yung hindi natin nasusunod po dito? May internal agreement po ba ang regional office ng DENR na huwag natin itong sundin? Kasi may ano po ito, may epekto po ito. Kaya nga po ginawa ito para masiguro sa tingin ko na talagang magagawa yung proyekto na dapat pong gawin dahil may ginawa tayo na nakaapekto sa ating po environment. Ngayon, kung monitoring lang po tayo at hindi natin ito nasusunod, mukha po atang may mali. So, thank you. Mr. Chair, Yes po. sa JMC may directive na may on-scene participation ng LGU? Okay. Joint memorandum po ito. Wala po akong nabasa. Pero tatlong Three agencies. Yeah. Kasi, di ba, Opo. covered man kita yung tiro eh. Amalan hapot ko, kay, para makahatag kita parang power or para makano kita, mahimo ta ang pag-monitor. Kay, baka kaya medyo naglalagpas kita sa jurisdiction tato eh. I mean, aram kon sentiment ng Menro para sa environment. And gusto ni Ma'am Kelly na ma-implement kung ano yung sinasabi ng national law. Siguro naman, ang national government, alam naman nila na pag hindi nila yan sinunod, prone kayo sa administrative and liabilities, di ba? So, meron presumption tayo na ano kayo, kumbaga regularity na sinasabi. So, ang concern ko lang, para being LGU din, kami talaga yung apektado nung puputulin ng 46 trees. So, nagpapasiguro lang ang LGU Bulan na yung sinabi na kailangan magtanim ng 4,600, may tanim talaga. Yun yung pinaka-concern. Pangalawa, ang tanong ko lang po, saan ang designated na lugar? Remember, meron po tayong area doon sa Irusin. Sa Erosin. So, Hindi po sa Usually, Bulan. ano po yan, timberland po yan. Timberland. So, yun yung problema. Paano natin monitor? I mean, siguro magbibigay naman kayo, nagbibigay kayo ng parang update or progressive report, parang utilization, parang para sa safety. Actually, sasabit po kami ng report yan sa regional office namin. Sa LGU po, may copy Hindi naman po kami required mag-submit sa LGU. LGU po. So, kung gusto namin i-check, sa regional kami mag-request if ever. Kung na-comply ng 4,600. Yes po. Your Honor, excuse mo na, sir. Meron po tayong existing DNR with the regional office po in LGU Bulan, adapted NGP site. Iba-monitor din po namin yon kasi nakipag-MOA po ang LGU with our regional office, yung meron tayong NGP sites dito sa Bulan. I think under office po ni Ma'am Kelly yon, ang magme-maintenance po yung LGU. So, hihingin din po kami ng progress report na po ng implementation ng MOA po na yan. Ma'am Kelly? Mr. Chair, una-una po humihingi ako ng pasensya kung ako ay medyo nakalalampas. Kung sakali man nakalalampas ako, pero sinasamantala ko lamang po ang pagkakataon bilang membro po ng ating bayan at bilang taxpayer na rin, na masiguro talaga na yung para sa environment ay mailagay natin para sa environment. Tama po si Pedro, meron po tayo dito in-adapt na 23 hectares na lupa, upland, graduated NGT site. Tinataliman po natin at masaya po ako ibalita sa inyo na malalaki na po yung mga talim natin doon. And sana nga po ang ating butihing Pedro kasama ang butihing regional director ay makapasyal din po sa atin. Yun po ang susunod po i-request sana, itmamanakatin po at mapagbigyan. Bakit po sa Irusin pa itatanim? Meron naman po tayong mga lugar dito sa Bulan na pwede naman po taliman.
Opo. Marami po tayong graduated NGP sites dito. In fact, nagbabalak po ang opisina po ng Metro na mag-recommend kay Mayor for an expansion, another 20 hectare na i-adapt po ulit natin. So sana, bilang inyong pong Metro, yung po 4,600 na yan, with budget na po na sigurado, i-implement po ng DENR na ilagay po sana sa bayan ng Bulan. Maraming salamat po. Sir, possible po ba yung request namin na We will consider that, sir, yung other areas po dito ng NGP not covered with the MOA. Kasi yung area na sinasabi po ni Ma'am Kelly is already covered by a MOA, so hindi na natin po pwede covered po yun with the DPWH po, sir. So kung meron pa kami ditong ibang sites ng NGP outside the MOA, we will consider it, sir. Thank you, Your Honor. Maraming salamat. Marami pa po. 23 hectares lang po yung aming inadap. Opo. So, Marami sana pa. po, sir, Sobrang dami pa, sir. sana po, sir, Thank you. since syempre po, nasa jurisdiction po namin yung Yes, sir. We mga will puno. consider that, Your Honor. Then, also, yung pong nire-require din po namin sa DPWH is possible po yung mga native species natin po. So, hindi discourage po natin yung mga endemic species po na nasa kasama po yun doon sa tree cutting permit replacement Opo. ang itatanim nila sa mga local natin species. Thank you very much, Your Honor. So, sir, just to clarify lang din po, quick question. Yung mga i-replace po na puno, hindi po necessarily yung mga specific trees po na naapektuhan or Your Honor, yes, sir. Hindi po yung specifically yung mga na yan. So, yung mga natin is pang forest trees po, usually. Hindi tulad yung mangga, yung santol na ganyan. Usually sa forest trees for the rehabilitation of our forest land and watershed areas po. okay po. Thank you, Your Honor. Decision to. Ayoko. Decision to. Actually, sa akin, naman may mga nakaset naman na rules and guidelines na dapat sundin per national law. Kaya naman i-monitor ng LGU. Gusto nga, may request ng LGU. Sa kapalit ng pagpayag namin na mag-issue ng resolution of no objection. Pero, tanong ko lang, not necessarily na pag meron kaming no objection, automatically approved ng DENR pa rin. Parang ganon. Based from my understanding, yung certificate natin of no objection is only one of the requirements po para mapadagos. So, I think it's safe to assume naman na kung mag-certify man kita, di man talaga nila mapapadagos ang tree cutting hanggat wala pa pong compliance sa other requirements. Yes, Your Honor. One of the requirement po yun. So, dapat masatisfy nila yung 5 requirements or 7 na yata sa gawa ng included na rin po yung resolution from the PAMB if the project is within protected area. Opo. So, lacking ng requirement, we will not proceed with the processing. Mr. Chair? Yeah. May natandaan ako noon na parang may trinay yung Sangguniang Bayan na ang ginawa, resolution of no objection on the application of the DPWH for tree cutting. Kasi parang naging issue no na yung Sangguniang Bayan, yung ginawa is resolution of no objection on tree cutting. So parang nasabi na Naging blanket, ano siya? parang okay ang Sangguniang Bayan, naputulin nyo na yan. So parang trinay kung pwede, nagawin na lang na wala kaming objection sa gagawin ng application ng DPWH sa paghingi nyo ng permit from DENR for tree cutting. Para at least Klaro. na hindi kami nagsabi na putulin nyo na kagad yan. So pwede naman yung gano'n na yung content ng resolution namin. Kasi application na naman gagawin nila eh. Parang hindi kami nag-i-issue na putulin, parang ganun. Actually, that is on a certification and endorsement. Parang rin naman sa part din ng DNR, even not only with the DPWH, even with the private individual na kung nagsisik sila ng permit,
humihingi po kami ng certification from the LGU, from the barangay or municipality or city, whatsoever. So parang ano na rin po yun na notice or ano rin po sa isang LGU na somebody from your jurisdiction is seeking permit from the DNR. And din po isa sa ano na yon, isa rin po yon sa requirement at least aware din ng LGU na merong nag-apply sa DNR. So from that locality, wala pong nag-object doon sa kumokontra doon sa application. So isa po sa requirement. Parang ganun ginawa. Para hindi sa atin yung board na nagsabi na okay na sa atin. So, for purposes of our certification, Tabi, I think there are only two things that we should consider. Syempre yung sentiment nung magiging affected po ang mga constituents po ni Kapitana, and she has manifested naman po na wala problema sa mga affected residents niya as per the public consultation that was conducted. Second naman po is syempre yung environmental concerns ng LGU with regard to the municipality's jurisdiction. Si Ma'am Kelly naman po, being the technical expert on the subject matter, has also manifested her concerns, and salamat po na nahatagan niyo po sa clarification yung LGU. So, other than that naman po, if those two things are covered, I think wala na naman din problema on our end. Unless may gusto pa pong concern ang na-erase ang chair members, ang committee members or other parties and present po. Okay po. So I'll consider that po as okay na po kita. Okay. So Mr. Chair, I Yes. move for this resolution for its approval. Okay po. So pursuant to the motion by Honorable Dondon De Castro, seconded by Honorable Chito Hao, this resolution of interposing no objection with regard to the application by the DPWH to para po sa tree cutting nila is hereby approved and recommended to be approved in the body. Tabi. So, with that po, maula naman po ang agenda sa committee hearing nato. Salamatunon po gihapon sa oras na effort po na hinatag niyo po sa amo. With that, I hereby declare this committee hearing adjourned. Tabi.